93 years old na si Lola Alfonsa, pero kailangan niya pa rin daw magtrabaho para makapasok ang apo niya. Ngunit minsan may nagpapadala raw na tiyahin para pambaon ng batang si Jenilyn, pero hindi pa rin daw maiwasang magkulang ito. Ika nga niya na paano na si Jenilyn kapag nawala siya. Ngunit nasan nga ba ang magulang ng mga batang ito? And so, nandito tayo ngayon kina Nanay Alfonsa po. Lola, magandang hapon po. Saan po namin nalagay ito na Ito, yan. Ang daming bigas. Daming bigas, ano? Hindi lang nabigyan. Ha? Ano? Naingi lang ay. Ano? Naingi lang pera eh. Ano daw? Ay, bagong gupit si Nanay Alfonsa, oh. Kailan po nagpagupit? Ako ano yun daw na gupit mo yan. Napahaba yun dito. Abo, napahaba pala. Ito po yung ano. Masama ka sa ligahan. Ano kung masama? Ayun, madami sinapay din. Susobag ang sumama sa amin, maraming tinapay doon. Wala ni doon ano? Ha? TV? Ay, may TV doon. Wala ni talilas doon maliit. Eh, kamusta po yung mga gamot na inom niyo po lahat? Yung po na lang, dalawang klase. Yung pa rin masakit. Nahihilo pa rin po kayo? Kanina ba, may meron pang pulo. Ha? Nahilo hapon sa kanina. Bakit po nahihilan pong ginawa ba kayo? Ay, tira nga inumin mo pag nahilo ka. Yung kanina. Ang pangalan mo? Itang balo. Ha? Itang baro. Nathan Balo. Nita na baro. Nathan Navarro pala. Ilang taon ka na? Ilan yan? O, bilang daw, bilang. Yan. Ano yan? O, 1, 1, 2, 3. Ah, hindi pala nagabilang yan. 5 years old ka, dapat pala kayo napasok na rin. Ano? Magkapasok at walang maghatid, walang magkaon. Yun lang, problema po. Walang mag-asikaso sa bata kasi napasok din po ito si Jenilyn ay. Matanong ko lang pala, Nining, nasaan pala yung tatay mo? Tatay mo? Sa Bisaya po yun. Wala ka ng balita doon. Pero nakita mo siya. Kailan lang ba umalis hindi? Ilang taon ka na? Ano po, kinder. Nakita ko po siya. Pero after nun din na nagparamdam sa iyo? Hindi po nagpunta dito yun. Kahit kailan. Ibig sabihin dun galing si nanay mo sa Bisaya? Hindi po, sa Manila po sila dati. Nagkita, nagkakilala? Oo. Tapos biglang umuwi na lang si nanay mo nung time na buntis na, ganun? Hindi man po. Doon po. Nagsama sila. Nagsama po. sila? Kaya po naman po si mama ay naghiwalay pa galing po sa Hagiinom. Ha? Ang babae, nagawa pang babae po yun. Kaya po naghiwalay. Dala ng bahay sa kanina. Dala ako sila. Oo. Tapos after nun, Sabay nung umuwi po dito, sabay iniwan po ako dito. Sabay pumunta naman po sa Manila ulit, nagtrabaho. Ayun, naging sa po yun. pero nung time na yun, nakapunta ka pa sa Manila. Oo, nung last na po, nung pauwi na po kami dito. So, ibig sabihin, magkasama kayong tatlo doon sa Manila. Dati po. Tapos after nung nagkahiwalayan sila, wala ka ng balita doon. Wala man po yun, nandun na daw po sa asawa. Nung huli po nagpagawa daw pong bahay. Ano bang balita ngayon? Parang maganda ang buhay niya doon sa Visayas? Sabi naman po ni mama, naghihirap na daw po dun. Sabi naman ng tita, hindi daw po. Pero gusto mo rin makita. Ano ba pangalan niya? Joey po. Joey. Samanti. Samanti. Doon ba kinuha yung apelyido mo? Hindi man po. Hindi man sinunod doon yung apelyido mo? Kay mama po. Baka siguro hindi rin maganda ang relasyon nilang dalawa kaya hindi man sinunod yung ano, no? Sa pangalan ng ama mo.
Magdalasin mo. Pero sana dapat makilala mo rin dapat balang araw, no? Kahit pa paano ano. Kilala ko na po yun dati pa. Pwede mong kausapin din, baka sakaling nanonood siya. Ayun po. Ayaw mo na? Ayaw mo na rin talagang tanggapin. Hindi natin masisisi ang bata kasi yun ang niya, kinalakihan niya rin. Kamusta naman yung pag-aaral mo ngayon? Mabuti naman po eh. Nakapasok ka ba ngayon ang buo? Saan ka kumuha ng pamasahin mo? Nagpadala po. Sabay po nagtumawag nga po ngayon nanapang baan bukas. Naubos na. Paano bukas pala, nanay? Bukas yan yun. Ha? Parang nakakabarok yun pag hindi padala yung jahin mo. So yun ang inaasahan mo rin ngayon. Pang pamasahe. Pero yung pambaon mo, nagbabaon ka na lang ba dun sa kumuha ka na lang ba ng tinapay? Minsan lang po. Pag ayaw ko po ay kabahan po ng pera. Doon. So ibig sabihin pamasahe na lang nadala mo? Ka na. So yun nga po mga babae, mayroon din nagpapahatid ng tulong sa inyo para sa ganun ay makapagpatuloy ka din sa sa pag-aaral para hindi ka maproblema sa pamasahe mo, di ba? Kasi katulad po niyan ngayon, para bukas daw ay wala siyang pamasahe at ayun, so di rin alam ni Nanay Alfonsa kung saan kukuha baga. At mabuti na rin lang lola, mayroon din pong nagpadala po para sa budget ni Jenilyn. So si Nanay ang nagbabudget ng pera mo pag mayroong pinapadala. Oo. Hindi naman nagagamit. Hindi naman po eh. Kasi Nagagamit lang po pag nabili po ng mga pagkain. Katulad nito, meron din naman mga binibigay sa inyo mga grocery. Ayan, so kahit pa paano i-secured na kayo for this month. O siguro 2 months na, Nanay, kasi madami ng bigas na nabigay din po, So yun, bibigay ko yung ayan, so meron po tayong naligong po na pera at ito po ay para kay Jenilyn. At yun nga po, ito po yung 250 na galing kay Ma'am Betty para sa ngayong week po na pamasahe. At ito naman po ay galing kay Ma'am Nida po. And thank you very much sa inyong tulong para sa pamilya po sa mga apo ni Nanay Alfonsa. O si Nanay na maghahawak nito. Ito ay para sa iyo, para daw pamasahe mo o mga pangailangan mo sa school. Nanay. Ito rin, si Nanay nang bahala sa 250. Bigyan mo na rin kay Nanay 250. Ikaw na rin ba, Nanay, nagbibigay sa kanya ng pambaon niya po? Mabuti na lang din. So, kahit paano ay secured na. Wala na nga problemahin. Hindi tayong dala mga babae ang bigas. So, galing po ito kay Ma'am Monica. Thank you very much din po kay Ma'am Camille. Sa isang anonymous sponsor po natin na nagbigay po ng pang-grocery din. At kay Ma'am Lida at kay Ma'am Beth. Thank you very much po sa tulong nyo kay Nanay Alfonsa. At talagang malaking katulungan po yun sa pangangailangan nila. Talagang wala pong ibang sumusuporta din. At tanging tiyahin mo lamang yun nagpapadala sa inyo. At kung wala yun, hindi ka makakapag-aral. Hindi ka makakapunta sa school. Pasalamatan mo din yung tiyahin mo na mapapabibigay sa iyo ng tulong. Salamat po sa lahat ng nagbigay po sa akin ng pambahan para makapag-aral lang po. Yun lang po. So, ano ba yung nagpapalakas ng loob sa'yo para makapagtapos? Lula. Lula. Bakit? Buhay pa po. Sana po umabang buhay. Para makapag-aral po ako. Kasi kung wala si Lola, mahirap Hindi mo na alam mga gawin. So, ano ulit ang pangarap mo? Pulis po. Gusto mo maging pulis? Yun po ang gusto ni mama eh. Parang pinagpapatuloy mo lang yung gusto ni mama mo. Pero minsan ba, naisip mo rin na tumigil na lang kasi si Lola mo nahihirapan? Minsan po, naiisip po. Dahil po wala rin po mag-entering sa akin pag wala po si Lola eh. Wala ka rin mga takbuhan. Paano ba yung ganun sitwasyon kapag yun nga? Magtatrabaho na lang po para may makaipon din po. Hanggang tipid po sa mga gastusin. So hindi mo ba pwedeng kontakin tatay mo para makatulong din sa mga pangailangan mo? Ayaw po po. Bakit?
Nalimutan ko na po siya. Bakit? Dahil po may kasalanan po siya kay mama eh. Mga pambabae po niya. Ang dami pong asawa po yun, kaya po hindi ko po gustong kausapin. Pero dumating ba sa punto na minessage ka rin? Hindi man po. Hindi nga po ako hindi po ako nakapadalan po ng pera kahit. Kahit Ang po sustento na nung binibigay nagsimula po ako nung nag-aral hanggang sa lumaki. Wala po talaga. Si mama lang po nag-aaral sa akin hanggang tumanda po. Hindi ko po na, hindi ko minalakat kahit kailan po yun. Dahil po nung hanggang ngayon na po, nung dati po, hindi po kami nag-imikan. Hindi po. Nung huli lang po talagang pauwi na po kami dito. Nung naging asawa na po ni mama yun. Pero ano ba Nagkita yung kami. status nung samahan niyo ng tatay ni Nathan? Ay, naman po. Dati po yung nag-aaway po kami magpamay. Tapos nung nawala po si mama yun po, nagabait naman po. Kaso nga lang parang di ka rin masuportahan. Hindi Kasi nga nga po. wala ding pera. Pero po may makukuha daw pong pera. Sa Atrisi po. Mati po sila ni mama. Ano yun sa Sa oil spill po. oil spill? Pero yun nga, hindi ka rin masuportahan niya, no? Hindi man po. Kasi mga babayan, ang kasama po ni Lola dito mismo ay ito po, dalawang magkapatid si Nathan, si Jeneline. Tapos po yung stepfather ni Jeneline, yung tatay ni Nathan, tama no? Tapos sino pa ba nanay ang kasama pa rin ba din yung anak mo po? O Hindi miss, man po. napunta lang po dito? Napunta lang po dito. Ano po pangalan nun? Eduardo po. Eduardo. Si Kuya Eduardo. Eduardo? Oo, napunta lang po din para bisitahin lang po si Lola Alfonsa. Kasi matanda na si Lola Alfonsa. Si Lola Alfonsa pa nagpapaaral kay Jeneline. So yun ang problema ni Jeneline kapag nawala si Nanay Alfonsa, no? Kasi hindi natin talaga masasabi ang buhay natin din yung Kaya kailangan, basta mag-aaral lang ng mag-aaral hanggang may sumusuporta katulad nito na may nagbibigay sa atin para masuplayan yung mo, yung pangangailangan mo, no? So, hindi man namin maipangako sa iyo na monthly nandito kami. Pero sana, mapakita mo rin sa amin na desidido ka talaga makapag-aral, no? Para kahit paano ay matupad yung pangarap mo. No? So, yun nga po mga babayan, maraming salamat din po muli sa mga sponsor natin na nagbigay po. At nagbigay din po ng allowance para kay Jeneline, no? At yun nga po sa mga nais po pala magpatid ng tulong kay Nanay Alfonsa, mag-message lang po kayo sa Ren Vlogs, nakita niyo po sa screen. At any amount po yung malaking tulong po yun sa pag-aaral din ni Jeneline at sa mga pangailangan din sa bahay ni Nanay Alfonsa. Walang ibang natulong sa amin kundi kayo. Maraming salamat. Ayan. So nanay, meron pala dito pagkain po, mga pang-ulam, tapos itlog, dapat moroon itlog po kayong nakain nyo dapat. Kasi maganda sa katawan nyo. Walang lahat. Ito yung palagi. Maon. Para kay nanay din, tinapay po yung halos binili po para sa ganun na may makain si nanay pang merenda. Kasi bawal din kay nanay yung mga isda, baga, sardinas, dahil po sa uric din ni Nanay Alfonsa. So maraming salamat po pala kay Ma'am Nida at kay Ma'am Monica at kay Ma'am Camille, kay Ma'am Betty at sa anonymous sponsors po. Thank you very much po. So hanggang dito na lang po muna update natin kay Nanay Alfonsa. Maraming salamat po sa inyong panonood. Thank you po.